Hindi na mabilang ni Jeff kung ilang beses na siya nagtangkang katukin sa silid nito si Chanli. Ngunit nauunahan siya ng hiya para sa nagawa niya rito. Ang laki mo kasing gago, Jeff. Bakit sa dinami-dami pa ng sasabihin mo ay ganoon pa? Wala ka ba talagang utak? Inis niyang pangaral sa sarili. Biglang napaling ang pansin ng lalaki nang bumukas iyon at makita niyang akmang lalabas si Chanli. Saan ka pupunta? Tanong ni Jeff pagkakita pa lamang sa mga bagahe na bitbit na nito. Uuwi na. Ano ba sa tingin mo? Mataray na sabi nito. Kita pa niyang matalim na tingin sa kanya ni Chanli. Hindi naman niya masisisi ito dahil below the belt ang mga pinagsasabi niya. Hindi pwede. Kasama mo akong pumunta rito. Dapat ay kasama mo rin akong bumalik ng Manila. Pag-awat ni Jeff sa babae. Nakakmang ilalabas nito ang dalawang bagahe. Naiisip mo pa talaga yan? Bakit akala mo ba ay magiging okay na uli tayo after what you said? Napakakapal naman ang mukha mo. Nanggigigil na asik ni Chanli na panay ang pagpag sa braso para maalis ang pagkakahawak ng kamay ni Jeff roon. No, I insist. Matigas na saad ng lalaki. Sabing ayoko nga. Bitawan mo ako kung ayaw mong pati ang anak mo ipagbawalan kung makipagkita sa'yo. Banta ni Chanli sa nanlalaking mata. Dahil sa sinabi ni Chanli unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Jeff sa kanya. I'm begging. Sana naman hindi itong maging dahilan para hindi mo na ako kausapin ulit. Nagsusumamo ang tinig ni Jeff. Sige na Jeff, aalis na ako. Huwag mo na akong ihatid dahil makikisabay na lang ako kay Harry paalis. Malamig na saad ni Chanli. Agad namang kumunot ang noo ni Jeff. Bakit naman sa kanya ka pasasabay? Hindi pwede. Sa akin na lang kung pwede. Aalis na rin kami ni Max. Dahil may work na bukas. Para hindi na humaba pa ang usapan sa pagitan nila ay pumayag na si Chanli. Dahil baka hindi na niya mapanindigan ang pagmamatigas niya sa lalaki sa harapan nito. Thanks. Kung pwede ay kausapin mo na lang ako kapag hindi na mainit ang ulo mo. Habol pa ni Jeff bago tuluyang maisara ni Chanli ang pinto ng silid. Nagdadabog sa paglalagay ng mga daladalahin nilang mag-ina si Maxine. Ano pong problema, Mami? Ang inosenteng tanong naman ng bata sa kanya. Saglit nitong binitiwan ng paglalaro sa laro ang manika na ibinigay ni Jeff noong nakaraang kaarawan nito. Wala anak, wag mo na lang akong pansinin, sabi niya. Pero ang totoo ay busit na busit siya sa naging resulta ng plano nila. Akala niya ay masusolo na niya si Jeff sa magandang islang ito. Ngunit nagkamali siya dahil ngayon pa lang ay kakailanganin na nilang umuwi pa Maynila. Halos kasasarado lang ni Maxine ang zipper ng baggage niya. Nang makarinig siya ng katok. Nang buksan niya yun ay nakita niyang si Jeff na ang nasa labas. Hawak na nitong susi ng yacht sa may kamay. Tara na. Yakag ng lalaki at tinulungan na siya sa mga daladala nila. Halika na anak, uuwi na tayo. Tawag ni Maxine sa anak niya. Dali-dali namang lumapit ito at humawak sa kamay niya. Sumunod na sila kay Jeff. Sa ibaba ay nakita lang naman niya si Chanli na nakikipag-usap kay Manang Eka. Katabi nito si Mang Epong na bitbit naman ang baggage ni Chanli. Habang si Harrison ay naroon na nakasandig sa pader, biglang iniwas ni Maxine ang mukha nang lumingon ito sa direksyon nila. Pasimple namang idinikit nitong sarili sa tagiliran ni Jeff. Natuwa si Maxine dahil mukhang hindi nakakahalata ang lalaki. Nang lingunin niya si Chanli ay kitang-kita niya ang malamig na titig nito mula sa kanya. Ipinagpatay mali siya niya yon, dahil dati naman nang ginagawa nila yon ni Jeff noong wala pa ito. Tara na. Sige na Mang Epong at Aling Eka, susubukan na lang ho namin bumalik kasama si Norvin kapag hindi na busy sa trabaho. Nasabi ni Jeff na tinapik pa ang balikat ng matandang lalaki. Sige sir, tumawag lang ho kayo at paghahandaan namin ang araw na makabalik kayo rito. Matutuwa po kasing tiyak si Sir Nicolas na lagi may nagpupunta ritong bisita ng apo niya. Ani nito. Sumama pa si Mang Epong dahil ito ang nagkusang magbitbit sa mga dala ni Chanli. 5 minuto pa bago tuluyang pumalaot sa karagatan ng yacht na kinasasakyan nila. Doon muna ako sa cabin. Gamitin ko na lang yung sleeping bag na dala ko. Paalam ni Harrison sa lahat. Si Maxine naman ay sinamahan ng anak na gumamit ng palikuran. Kaya upang silang dalawa ni Chanli ang maiwan sa engine room. Kapag nakarating na tayo sa Manila, saan ka tutuloy? Pagbasag ng katahimikan sa pagitan nila nito. Sa resort, matipid na sagot nito. Pwede ba kitang dalawin doon? Ano ba? Tigilan na nga natin to. Ang hirap na nga na sitwasyon natin, pinapalala mo pa. Huwag na lang nating pilitin, Jeff. Ayos na tayo nung una.
Pakiusap ni Chanli. Ngunit hindi nagpatinag si Jeff. Ganun na lang ba, Chanli? Paano kung sabihin kong ayoko na? Hindi kita bibitawan gayong alam kong mahal pa natin ang isa't isa. Gugustuhin mo pa bang bumalik tayo sa dati na hindi naman tayo naging masaya talaga? May pagdaramdam sa tinig ni Jeff. Hindi na ito nakatiis at dinalawang hakbang ang espasyong nakapagitan sa kanila. Dinig niya ang singhap na lumabas sa labi ni Chanli. Maging siya man ay nakakaramdam ng ano sa loob-loob niya. I don't know what will be my life without you, honey. Anas ni Jeff. Tuluyan niyang hinapit ang bewang ni Chanli at siniil ng halik ang labi nito. At tuluyang hindi na nakapalag. Tila wala na itong kontrol sa sariling katawan at pag-iisip. Dahil kusa niyang inilagay sa batok ni Jeff ang dalawang palad. Kumakapit siya roon. Isinandig pa ni Chanli ang katawan kay Jeff. Nang laliman pa nito ang paghalik sa kanya. Tila doon siya kumuha ng lakas dahil parang nawalan ng lakas sa mga binti niya. Makaraan ng ilang segundo'y unti-unti na silang naghiwalay. Iniwas pa ni Chanli ang muka dahil tiyak niyang namumula na siya sa mga oras na yon. Ang ibig bang sabihin nito'y okay na tayo ulit? May pag-aasam sa tinig ni Jeff. Pinakatitigan pa ng lalaki ang namamasang labi ni Chanli mula sa pinagsaluhan nilang halik. Ano sa tingin mo? Bulong ni Chanli. Kahit paano'y naiinis siya sa sarili dahil napakarupok niya pagdating kay Jeff. I'm sorry kung nasabi kong mga yun sa'yo. Hindi ko kasi napigilan ang sarili ko. Sana unawain mo ko. Paghingi ng patawad ni Jeff. Nakayakap na siya sa babae. Sana naman ay hindi na yun maulit. Alam mo na ang bigat sa dibdib kapag ganoon na nag-aaway tayo. Saka may mga itatanong sana ako sa'yo. Sana maging honest ka sa pagsagot. Saad ni Chanli. Ano yun? Tanong ni Jeff na pinakatitigan ng mukha ni Chanli. Napabuntong hininga naman ito bago tuluyan itong sabihin sa lalaki ang nasasaloob niya. Wala ba talaga kayong relasyon ni Maxine? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Please, sagutin mo na lang ako. Nakikiusap ang tinig ni Chanli. Para sa kanya hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naririnig mismo sa bibig ni Jeff ang inaasahan niyang maririnig. Best friend ko lang siya, Han. Wala namang nag-iba sa amin. Mahal ko siya bilang matalik kong kaibigan. Yan lagi ang tatandaan mo. Ano man ang mangyari, ikaw at ikaw lang ang nasa puso ko. Pangako yan. Madamdaming hayag ni Jeff. Isang maluwang na ngiti ang namutawi sa labi ni Chanli. Tuluyan niyang idinantay ang ulo sa dibdib ni Jeff. Pinapakinggan lang niya ang malakas na pagtibok ng puso nito. Muli siyang maniniwala sa pangako nito. Kahit na ang totoo ay may kutob siyang may lihim na nararamdaman si Maxine sa dating asawa. Nasa tagong banda naman si Maxine sa mga sandaling yon. Habang matalim siyang nakatitig kay Chanli na nakayakap lang naman sa lalaking mahal niya. May araw ka rin sa akin, babae ka. Magpakasaya ka na dahil lahat ng meron sa'yo ay makukuha ko rin. Hindi ko papayagan na basta mo na lang kukunin sa akin si Jeff. Banta ni Maxine. Tumalikod na siya at tuluyan na rin naglandas ang luha sa magkabilang pisngi niya. Isang ngisi ang namutawi sa labi nito pagkatapos na makatalikod. Sa wakas ay nakarating din si Chanli sa resort nila. Kahit ilang araw lang siyang nawala ay hindi naman napabayaan ng assistant manager niya yon. Dahil peak season ay maraming guest ang naturang resort nila. Kapag ganoon ay nag-hire ng live band si Chanli para mas mahikayat pa ang customers. Mon, tumawag na ba si Norvin? Tanong ni Chanli sa kasama niya. Hindi pa nga, madam. Baka naman busy yung tao. Sabi nito at ipinagpatuloy nito ang ginagawa sa harap ng laptop nito. Iniikot lang naman ni Chanli ang kinauupuan na swivel chair. Nakakapagtaka nga lang, Mon. Dahil ilang araw na ako nakabalik dito sa resort ay hindi pa rin nangangamusta yun. Takang sabi ni Chanli na hawak ang airdrop phone. Panay sulyap siya roon, inaasahan niyang tatawag si Norvin. Yun na nga po. PM niyo kaya sa mga social media account niya, ma'am. Suhestyon pa ng baklang assistant niya. Ginawa ko na yan pero wala pa rin siyang feedback. Walang gana niyang dagdag. Hindi na niya narinig na nagkomento si Mont dahil siguro ay wala na itong maisip na sabihin. Alam mo, pati ang daddy niya ilang araw na rin akong hindi kinakausap. Nagtataka nga ako kung bakit parehas silang hindi nagre-reach out sa akin. Himutok ni Chanli na hindi maiwasang sumimangot. Hala, baka kuwan, ma'am. Biglang sigaw ni Mon, kaya upang magulat si Chanli. Ano ka ba, Mon? Aatakihin ako sa puso ng dahil sa'yo eh. Anong kuwan?
Iiling-iling niyang sabi. Huwag kayong mabibigla, pero parang alam ko na kung ano talaga ang nangyayari. Parang ganito kasi yun, parang sa napapanood ko pong teleserye. Share pa ng bading na assistant niya. Sabihin mo na Mon, hindi yung ipinapahula mo pa sa akin. Alam mo naman na mahina ako sa ganyan-ganyan. Sabi niya na inabala ang sarili sa pag-i-scroll down sa social media account niya. Baka kasi mamay naghahanda lang sila ng sorpresa para sa'yo. Kinikilig nitong sabi. Surprise? Panguulit naman ni Chanli na matamang nag-isip. Kahit paano ay may munting saya at kilig siya sa naisip na trip ng mag-ama. Baka ay naisipan na ni Jeff na ipaabot sa anak nila na nagkabalikan sila. Dahil doon ay parang hindi na rin siya makapaghintay na tumira sa iisang bahay silang tatlo. Ano ma'am, natumbok ko bang iniisip nyo? Baka kasi magpapaparty sila dito mismo sa resort. Ahi, bongga, another kita ulit yon. Plus, don't forget na may komisyon akong makukuha ma'am. Dahil kung hindi, dahil sa akin hindi nyo malalaman yun. Tatawa-tawa ito na parang tiyak na parehas sila ni Chanli nang iniisip. Pinalaki lang ni Chanli ang ngiti para hindi na mapahiya ito. Pinakaayaw niya ay may napapahiya siya lalo at mabait naman. Sige, break ka muna at ako nang bahala rito. Saka na ako kapag bumalik ka na. Sabi niya. Okay ma'am, thank you. Pasasalamat nito at pakending-kending pa itong naglakad palabas. Naiiling na siya habang ibinalik niya muli ang pansin sa ginagawang pag-i-scroll. Nang biglang mag-ring ang telephone na nasa ibabaw ng lamesa niya, agad niya yung kinuha at idinikit sa may tenga niya. Hello? Sabi niya. Hi! Anong balita? Pangungumusta ni Chari. Maayos naman ako. May sasabihin pala ako. Naisip na niyang umamin pa lang ngayon para hindi na ito mabigla kung sa ibang tao pa nito malaman. What? Kayo na ulit ng lalaking yon? My God, Shanli. Ano bang pumasok sa isip mo at pumayag ka pang makipagbalikan? Tinakot ka ba niya o pinilit? Tell me at ako mismo magpapal ng case dyan sa ex-husband mo na yan. Inis nitong sabi. Twinnie, intindihin mo na lang sana ang naging desisyon ko. Saka hindi naman niya ako tinakot o pinilit. Ginusto ko to at parehas namin mahal ang isa't isa. Totoo niyang sabi sa kakambal. Huwag mo na akong paandaran ng ganyan. Ano ka ba naman? Hindi ka na ba natuto sa past? Nakaya mo naman eh. Itong nakikita ko, nagulat talaga ako tiyak kung hindi mo naman mahal si Jeff. Sa idea ka in love, ganun yon. Patuloy ni Chari. Alam kong ganito mo tatanggapin ang pag-amin ko eh. Sana naman bigyan mo ng chance na i-prove ni Jeff ang sarili niya sa akin at sa inyo. Don't worry, this time ay hindi na magiging katulad ng dating relasyon namin. Hindi na namin sasayangin ang pagkakataon na to na maitama at maging buo kaming pamilya ni Norvin. Iyon naman ang importante, Ira, ang mapunan namin ng mga pagkukulang namin bilang magulang kay Norvin. Saad niya. Whatsoever. Bahala ka na nga, Chanli. Basta kapag sinaktan ka na naman niya, please, siwalayan mo na agad. Ayaw mo naman siguro na mag-alala si na mama at papa. Katulad na lang noong nangyari 5 years ago. Saad ni Chari. Okay, sige na, Ira. At baka need na ng presence ko sa guest area. Pamamaalam niya sa kakambal. Matapos na magpaalam ni Chari ay tuluyan na niya iyong ibinaba. Hindi ka agad siya lumabas dahil mataman pa siyang nag-isip. Dahil sa pagpapaalala ni Chari sa nakaraan, kung saan ay hindi lang naman siyang nagsasuffer sa paghihiwalay nila ni Jeff, kung hindi ang mga magulang niya rin mismo. Nakailang balik siya sa pagpapa-counsel para lang maibalik sa dati ang disposisyon niya. Totoo rin na iniwasan niyang humarap kay Jeff dahil hindi niya halos makayang makita ito. Dahil noong una marinig niya lang ang pangalan nito ay nanginginig na siya sa sobrang galit at takot. Pero ngayon tila tuluyan na yun natuldukan. Sa tingin niya ay lubos na niyang napatawad ito. Pero isa lang ang natitiyak niyang kailanman ay hindi niya maaaring maalis sa isipan niya. Ang mga alaala nilang nagbigay ng pilat sa puso niya. Noong panahong nagsasama pa sila. Kaya ngayon pag-iisipan niya talaga ng mabuti kung papakasal pa siya rito. Muli niyang inilabas ang smartphone at muling idinayal ang numero ni Jeff. Ngunit nanatiling out of reach iyon. Nang hindi pa niya nakontak yun ay tuluyan na siyang tumayo at inisikaso ang mga guests sa kanilang resort. Biglang lumiwanag ang mukha ni Chanli nang makita niya si Beatrice na kasalukuyang nasa front desk. Tiyak niyang nagpa-reserve ito ng room. Hi Bea, how are you? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Oh, ikaw pala ate.
Heto naisipan ko magstay muna rito para makapag-relax. Ani nito matapos silang makapagbeso. Mag-isa ka lang ba? Usisa ni Chanli. No, I'm with my son. Hey! Baling naman ni Andy na biglang lumitaw sa tabi nila. Hindi ipinahalata ni Chanli na nagulat siya. Nginitian na lang niya ito. Kasama mo siya? Tanong ni Chanli sa kapatid ni Jeff na si Beatrice. No! Ito ang anak ko ang kasama ko, ate. Kaya room 4 lang ang ipinareserve ko. Sabi ni Beatrice na nakuha pang irapan ng binatang si Andy, na kahit nakangiti ay natitiyak niyang napahiya sa tinura ni Beatrice. Gustong matawa ni Chanli dahil mukhang bumaliktad na ang mundo. Kung dati-rati ay ang nakababatang kapatid ni Jeff na si Beatrice ang humahabol sa best friend naman nitong si Andy, ngayon ay hindi na. Basta papareserve kong kwarto ay ang katabi lang ng silid nila. Pahabol ni Andy. Bahala ka nga sa buhay mo. Stalker na stranger. Mataray na sikmat ni Beatrice at tuluyang hinila si Jack's room, papasok sa hotels ng resort nila. Kakamot-kamot naman ng ulo si Andy na sinusundan ng tingin ng papalayong babae. Siya nga pala, Rod, may balita ka ba kay Jeff? Tanong ni Chanli. Si Jeff? Sorry, wala eh. Alam mo si Beatrice baka alam niya kung saan lupalop yun. Nasabi ni Andy at tuluyan itong humabol papasok sa loob ng elevator. Bago yung tuluyang sumarado, kita niyang sinungitan na naman ito ni Beatrice. Pero ang binata ay tinukso lang ng tinukso ito. Ay, paano ko ba kukontakin ng dalawang yun? Usal ni Chanli. Bakit? Sino bang hinahanap mo? Isang tinig ang umagaw sa pansin ni Chanli. Kung hindi pa tinitigan ng babae yun ay hindi niya ito makikilala. Ikaw pala, Maxine. Malamig na anas ni Chanli. Ako nga. Kamusta ka na pala? Nakataas ang kilay na sabi ng babae. Humalukip-kip pa ito habang pinapasadahan ng tingin nito si Chanli. Hindi niya ito sinuklian ng ngiti. Wala siyang pakialam kung pag-iisipan pa siya ng masama nito. Hindi siya sanay makipagplastikan. Bakit mo naman tinatanong kung kumusta na ba ako? Nagpunta ka ba rito para itanong lang yan sa akin? Direkta niyang tuya rito. OMG, ganyan mo ba pakiharapan ng mga guest mo rito sa resort? Kung ganun, mababa ang ibibigay kong rating. Buwelta naman ni Maxine. Hindi naman nakapagsalita si Chanli at hindi na lang niya ito pinatulan pa. Mahirap na at baka madamay pa ang business niya sa kapangitan ng ugali nito. Francine, ikaw nang bahala kay Miss Pineda. Matapos sabihin niya na tinalikuran na lang niya ito, wala siya sa mood harapin ng babaeng dumaan sa buhay ni Jeff. Kung tama man ang hinala niya na nagkaroon ng relasyon ng dating asawa at ito, ay hahayaan na lang niya yon. Hindi porket nagkaroon ito ng mga babae sa 5 taon na hiwalay sila, ay dapat na sumama ang loob niya. Sa totoo lang ay okay lang sa kanya. Mas masakit na saka ito mag-cheat sa kanya kung sila pa rin nito.